Yes, sila ang naghari sa sariling pag-aari. Dahan-dahan na wala at tuluyang napawing lumag. Muslim ang tunay na may-ari. Gusto ko itama lahat ng maling kaalaman tungkol sa tunay na nangyari ng nakaraan. Sa pamamagitan ng awitin ko ito, papayapaan pagka kaintindihan ang dasal ko. Ako, tayo na nadarito, karapatan natin mapasa at hindi lahat ito. Ikaw, ako, tayo ay Pilipino. Halika na't makilahok sa laban na ito. Dalagyo ng Diyos, September 7, 2014. Assalamualaikum, Kalinaw, Mindanao. Maayong adlaw, Iligan, maayong adlaw, Lanao, maayong adlaw, Mindanao. Maayong adlaw, Pilipinas, maayong adlaw sa tanan nga nagsunod ng atong programa sa kahanginan ng Mindanao dinhi sa atong pinalanggang nga station RMN DXIC. Ug sa nagsunod ka nato sa internet pinaagi sa Ustream, maayong adlaw kanatong tanan kining inyong alagad ug higala sa kahanginan, Pastor Rio Montesilio sa Kasuagan, Lanao del Norte, Kasamtangan nga pangulo sa Bantay Ceasefire sa probinsya sa Lanao. Usab team leader sa Civilian Protection Component, ilalom kita sa International Monitoring Team, Team Saito under sa Mindanao People's Caucus, na Kasamtangan usab na co-chairman sa Mindanao People's Caucus. Ang NPC din na kita mga opisina nga makaplagan sa number 77 MacArthur Highway, Matina, Davao City ug dinhi sa Lanao na kita makaplagan sa 089 Muhammad Street, Poblacion, Kauswagan, Lanao del Norte. Ang Mindanao People's Caucus kini usa ka organisasyon nga ginalangkuban sa nakaigsuonan nato nga mga lumad, moro ug mga Kristiyano nga nagapangita sa tinuod nga kalinaw kalambuan sa atong dapit ug sa atong katawhan dinhi sa Mindanao. Ano nasab kita makiguban kaninyo sunod sa 30 minutos ni natong programa sa kahanginan ng Mindanao, ang tingog alang sa kalinaw ug ang tingog alang sa Mindanao. Aron magahatag kanato og update sa nagapadayon nga hisgutanan sa negosasyon alang sa kalinaw dinhi sa Mindanao tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Moro Islamic Liberation Front. Akong basahon kining usa ka kining migawa sa pamantalaan kagahapon, Aquino himself to submit draft Bangsamoro no. So nalipay ta kay sa dugay-dugay nga mga higayon gikan atong pagpirma sa kining comprehensive comprehensive agreement o Bangsamoro kaniadtong Mayo unya Marso 27 og usab pag submitar sa katong draft nga Bangsamoro basically kaniadtong Abril 22 medyo siya taas-taas tong paabot nato nga masubmitar na gayud tong BBL nagtugid sa Kongreso para di siya himuan na mapanday ingon usa ka balaod nun nga pagpandayon sa atong Kongreso ug sa Senado sa atong nasod. So medyo dugay-dugay ang atong paabot, Abril, Mayo, Hulyo, Agosto, mga almost 5 months ug apilon pa nimo tong 5 months na apilon pa nimo ang bulan sa Marso. So nalipay ta sa update sa pagkakaroon tungod kay dunay news nga by September 10 niining sunod nga semana. So ang target na padala kini ngadto sa hawanan sa Kongreso ug sa Senado karong September 10 o September 10, Miyerkules. And then ang presidente gid kuno may personal nga magasubmit niini, magahatod niini ngadto sa Kongreso. So nalipay ta sa bawang development. Ug usab si Speaker Feliciano Sonny Belmonte Jr. nagkanayon nga ang presidente gayud may magtunol ngadto kanila sa Bangsamoro basic law nga draft this week to emphasize the significance of the measure. So iya yung aghaton ang mga kongresista
o iyang ipakita ngadto kanila og unsa gid ka importante kining maong kining pagapandayon nga balaod nun. So and then when siya nga, yes, that the information that he will submit the BBL on Wednesday, I guess the reason is to underscore the importance of the measure. He said in an interview when asked to confirm about the measured transmittal this week. The BBL is called for the creation of the Bangsamoro political entity to replace the Autonomous Region in Muslim Mindanao, or ARMM, is the first priority legislation of both House of Congress. Del Monte, along with other House leaders, said he expect that the executive had already traced out the constitutional issue hounding the BBL. Obviously, I expect a better version that as originally drafted. I am not expecting to be a flawless. Mahirap yata yun, he said. He said the executive should have addressed all concern about the BBL constitutional litis, because that's what all the delay was all about, anticipating that the peace measures would face a tough scrutiny in the lower chamber. Del Monte said they are seeking to pass it early next year. Opposition and administration lawmaker agreed that the proposed measure would be carefully scrutinized to ensure that it pass any constitutional test. Kabataan Party List Representative Terry Ridon said the Makabayan Bloc would ensure that the peace measure would not be watered down. We will have to see the BBL as soon as it is submitted. We don't want to see a BBL that would frustrate the right to self-determination of the Moro people who don't want to water down BBL just to pass the muster of constitutionality, he said in a separate interview. Ollantay Mindoro Representative Rinaldo Umali, Iloilo Representative Neil Tupas Jr. and Deputy Majority Leader and Citizens Battle Against Corruption Party List Representative Sherwin Tugna assured that the BBL would be meticulously scrutinized. Definitely a thorough review will be made due to the various concerns of many congressmen, especially in Mindanao, Umali said. Tupa said he expect an exhaustive House deliberation on the peace measure. It would take time, he stressed. And then later, Representative Ferdinand Martin Romualdez, who heads the House Independent Bloc, said it is expected that the BBL will face tough challenge during deliberation. We are all for peace, but we should ensure that there will be no legal problem that may arise from the version that Congress will approve, he said. Tugna assist that the proposed Bangsamoro law would be passed by first quarter of 2015, but it will undergo tough scrutiny in the House of Representatives and necessary undergo revisions as legislators in the proposed regions are already prepared to dissect and debate on provisions that do not agree on, he said. About this month in 2004, the government also issued proclamation number 675 declaring the month of September of every year as National Peace Consciousness Month to instill greater consciousness among Filipino on the comprehensive peace process and promote a culture of peace based on nonviolent respect for fundamental rights and freedom, tolerance, understanding, and solidarity. So, mura gitiming ni siya kaning pagpasa sa Bangsamoro Basic Law. Siguro gitiming po ni siya sa pag-celebrate nato karong bulana sa ginatawag nato kining National Peace Consciousness Month, ang month of September. Siguro in line po ni siya sa celebration sa kining Peace Consciousness Days karong September 21 as Peace Day. So ang tibuok Pilipinas ang
nisulod na sa 11 ka tuig ang nagselebrar niini. So mo siguro nang karong pizza kining Diyos gipasa i-dadon sa atong presidente sa Pilipinas si Pinoy Aquino ang draft nga Bangsamoro. Basically human niya basahan ning nilabay nga mga panahon aron nga ilag yung nasiguro nga ang ilang ipasa nga kining kopya sa Bangsamoro basically ngadto sa Senado ug sa Kongreso walay kaning dili siya mahimong makabayolate sa Constitution. So nalipay pa sa buong recent development, so hopefully wala na siya gid ato mga paglaom nga wala na gid unta na siya kining mahimo nga kakulian pa maduso na ni dayon dito sa Kongreso o sa Senado haron usab kita siguro makapangayo na pagkopya niini sa atong mga suod nga mga higala na naa sa BTC ay gitabuan ka namin nila, pero siguro human nga ang presidente mo dala sa maong nga kopya ngadto sa Senado o sa Kongreso masugdan po din nato og hatag dayon ngadto sa mga tao itong mga importante nga butang na nahimong sulod niini. So nalipay pa sa maong development di na may uman nga mga pipila nga medyo pessimistic sila o kanang negatibo sila nga mapasar ni siya di na niingon nga tungod sa kagamay na lang kuno sa panahon, pero kita gihapon malaumon nga kining peace agreement kining ginatawag natin Bangsamoro basic lang nga mao'y ipuli sa kining balaod nga nagapadagan saan ang mapanday na kini sa atong kining Kongreso ug sa atong Senado nga nahimuan na ni siya balaod unya dayon pagduso niini sa presidente ngadto sa hawanan sa Kongreso ug sa Senado nag-expect na ta nga makapagawas na ta sa mga detalye kung unsa tong mga importante nga naa sa sulod niini. So ang atong mga talamdan sa pagkakaroon sa paghatag og informasyon nga sa mga tao maura tong framework agreement on the Bangsamoro katong comprehensive agreement on the Bangsamoro o usab katong mga annexes nga naa na pirma sa gobyerno sa Pilipinas o sa negosyador sa mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front. So nalipay pud ta kay medyo siya tuod langan, pero nakita nato nga ang matag-usa mapainibon na nagahulat gid niini. So naatay gipaabot nga paglaom nga ang kalinaw gid sa Mindanao ato na ni siyang hinay-hinay. Di man totally siguro gid dayon na siya nasulbad, pero kung nagtinabangay lang gid ang napag-usa. So nagtinabangay lang gid ang napag-usa unya kaning nasabutan nga kining kasabutan alang sa kalinaw ipatuman lang gid, dili lang tungtaman lang sa papel, kundi ang napag-usa nato magtabang ta sa pagpatuman niini makasiguro ta nga ang lugar sa Mindanao o dili lang siguro sa Mindanao kundi sa tibuok Pilipinas mahimo ta nga kining modelo na paniwala sa 40 kapin ka tuig na panagbangi sa duha ka mga armado na grupo ang mga rebelde nga inaulip sa una na niabot sa punto na wala na din daog nato sa gera, pero niinihigayon na nangita taglaing pamaagi unsaon nato sa pagsulbad ang mga problema sa atong dapit. So ang 45 katuig na panag-inkwentro o panagkabugot na atong nasinati siguro niining mga panahon hatagan na nato siya og kasulbaran. So we can expect that if ever we can attain peace din sa atong region sa kining Mindanao, naanay development nga magsunod niini. So magsunod na siya og walay peace, walay development, expected po na siya kung wala pa development, wala po tayo peace. So nalipay pa sa maong kalambuan.
dunay ako nasahon po siyang gigawas sa kining Philippine Daily Inquirer, usa ka pinakabugat nga statement nga gibuhian sa pipila ka mga leader sa MRLF. Nag-ingon sila na no worries ko na says MRLF of the Bangsamoro no delay. So dili lang kuno ta makabalaka paniwala sa nasinapi nga pagkadilatar sa Bangsamoro Basic-Law. Ingon ang leadership sa MRLF. So Malacanang has yet to submit to Congress the draft of the proposed Bangsamoro Basic-Law that would create a new autonomous region in Mindanao after failing to meet its self-imposed August deadline. At ang hibalaan, Agosto ang may deadline sa pagsubmitar ni pero wa ni siya mahitabo. Pero nalipay pa na ang ilang taas pang ilang pailog sa pagpaabot o kami sa agad ni siya isubmitar. So nag-ilang sila na kaming dili ko na sila mabahala o dili ka na mabalisa o dili sila mag-uol na bisan pa nga ang Bangsamoro Basic-Law na delay sa pag-submit ngadto sa kan. But there's nothing to worry about, said Muhadjo Iqbal, Chief Negotiator of the Moro Islamic Liberation Front, in a letter that hammered out the law with the national government. We are almost done. I would not even consider it a delay, Iqbal told the Inquirer by phone on the last Friday. Chief Government Negotiator Marian Coronel Ferrer also said that the draft remained with the President Aquino. There are ongoing discussions on some items required policy decisions, Ferrer said in a text message. She said that both the government and the MRLF knows that the Congress is waiting for the draft of the Congress can in turn start its own consultation and deliberation. Both Ferrer and Iqbal declined to say when the BBL to be certified as urgent by the President would be transmitted to Congress. Iqbal also all that was left to do with the draft law was some mapping up operation borrowed from a military phrase that refers to cleaning up or tying to loose end of a mission. Iqbal said that what was still being polished in the BBL was nothing major, unlike 2 weeks ago when Permi issue had been settled by the office of the President, led by Executive Secretary Paquito Otsoa and the Bangsamoro Transition Commission. Iqbal also chaired the BPC. Malacanang initially announced that the proposed BBL would be submitted to Congress before the end of August in an interview with Radio August 27, but President Aquino said it hoped that the plebiscite on the law in the province that would make up the new Bangsamoro Autonomous Region would take place at the end of this year. That will depend on the discussion in the Congress on the proposed bill, because we are aiming to have 1.5 years for the Bangsamoro Transition Authority to show why the system we suggested to run the Bangsamoro is better, Mr. Aquino said in Filipino. So, nalipay tani ini kay atong nigawas ni siya na news, wala pa dito feeling na madesisyon nga isubmitar. Ingon sila 99.99% ang na-settled na, so 1% pa lang ang wala na-settled. And nalipay pa nga ang presidente mismo ingon na humana o expect na kita na ang maong draft na Bangsamoro Basic-Law ang ipadala na kininadto sa hawanan sa Kongreso o sa Senado. Nalipay po sa noong development kay medyo kalmado ang ating mga leader sa MRLF. Di statement na kung i-quote ang statement ni Alhaj Murad Ibrahim sa MRLF Chair. We are openly advising our people, especially the young, that they should not compare our situation with the situation in Middle East. Dito sa Mindanao ay meron tayong nakikita na opportunity na ma-resolve itong problema. So, sabihan ako ning nabasa ning mga statement, medyo nalipay ako na kanang
naa gid ay ta nakita na sa mga pangulo nato nga duna gid ay kasulbaran ang problema nga nasinati nato dinhi sa Mindanao. So ang giingon ni kining Murad ni Kagi Murad nga nananawagan sa mga batan-on na kaning magmakalma lang o dili ko na nato iparehas ang atong sitwasyon dito sa nahitabo sa Middle East kabalikan to grabe kabubot nagpinatyanay na ang mga tao dito pero isa dili nato kuno parihason na atong ang atong hunahuna sa dito sa Middle East nga sitwasyon kundi nakitaan kuno nila nakita nato nga dinhi sa Mindanao dinay tayo nakita nga oportunidad na ma-resolve nato ang problema. So we can resolve our problem in a peaceful way. So walay kining problema o dili masulbad kung kini siya ato nga pag-istoryahan. Bisag patuod medyo na napakyas ang Malacañang sa pagsagitan ni ini kaniadtong Agosto 20 katapusan na adlaw sa Agosto apan malauna na kita nga niining ikaduha nga semana sa bulan sa September 2014 target sila og date nga karong Pizza Diyos Merkulis ni siya Pizza Diyos tutukan natin na siya na ang maong kining gipirmahan na Bangsamoro kining gidraft what I mean gipanday nga Bangsamoro Basic Law ang idiso na kini sa presidente ngadto sa kining balay sa Senado o sa hawanan sa Kongreso. So dito na dayon ang dula dito na ang siguro na ato na kauban usang nagsugod na pag-organize kay niadto na dayon dito sa Congress niadto sa Senate aron nga mutabang og lobby pagpasabot o magbanman sa deliberation na kining paghinuon dito sa Manila nga nang maong higayon. So ang ating mga partner sa kining MCSOPP nagmito Atty. Anado sila si atong Secretary General karong Bagbo kauban nato sa buhat sa media si Ryan Rosauro ang busy na tayo ang atong kauban ini para nga mutabang sa kuning muayuda sa musuportar o muayuda sa nagapadayon nga negosasyon na kuning pagpanday sa Bangsamoro Basic Law dito sa Senado ug sa Kongreso. So nalipay pud tano kay September hapit na ang Pasko ato na ganing nabati garon sa atong palibot ang kining bugnaw na kaayong huyuhoy sa hangin unya nalipay pa nga mag-expect pa na ay malinawon nga Pasko o mauswagon nga bagong tuig na ang Mindanao sa pagkakaroon unlike before. Hindi na ang ginagnay na mga problema siguro sa kining Bisayap dito sa Basilan na po na ginagnay na mga problema diri sa kining dapit sa Maguindanao diri sa side nilang Umbracato pero kabalita atong kining kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines kaning makaya ra na nila ang pag-implement sa peace and order sa mao nga pagsatag sa mga dapit. So sa ato alam padayon pa nga magmanman sa magapadayon nga deliberation sa pag-drop sa Bangsamoro Basic Law diha sa kining hawanan sa Kongreso sa Senado. So akong naapatay mga 5 ka minuto deser na human ang atong oras. So akong balikan sa pagpasabot sa inyo hatod unsa gid ni siyang comprehensive agreement o Bangsamoro. Kini ang comprehensive agreement o Bangsamoro mao kini ang hiniusan nga nasabutan nga buot pagabuhaton tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Moro Islamic Liberation Front. So resulta ni siya sa peace negotiation. Ang panagsabot alang sa kalinaw nagsugod ni kaniadtong Enero 1997 diha sa Cagayan de Oro
unya gipadayon kini uban ang pagpatulungala sa gobyerno sa Malaysia kaniadtong 2001. Unya may resulta kini sa pagpirmahay sa framework agreement on the Bangsamoro kaniadtong October 15, 2012 ug ang pagtapos sa gikinahanglan niini nga mga dokumento kaniadtong Enero 25, 2014. Ilalom sa kama ang pag-ila sa tinguha ug lehitimo nga pangandoy sa katawhan sa Bangsamoro sa pagpadagan sa ilang kaugalingon nga politikanhon nga ugma diha sa demokratikanhon nga pamaagi aron ilang makita ang ilang kaugalingon nga maugayod ang magadumala sa ilang kaugalingon nga katawhan. Kini nga komprehensibo nga kasabutan ang kini resulta sa ilang pangandoy sa pagpangita sa kasulbaran utubag sa ginatawag nila nga Bangsamoro question nga adunay dungog, hustisya ug dignidad alang sa tanan. Kini mao ang mupaundang sa kagubot na nasinati tali sa duha ka partido ug magahatag kini og usa ka maayo nga politikanhon nga kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa imailot ug usab aron sa pagpalapad sa kalinaw ug kahapsay dinhi nga dapit sa kalibutan. Ang duha ka partido ang kini na nagaila sa ilang mga responsibilidad sa pagpatigbabaw gayud sa prinsipyo sa hustisya. Sila ang mikomitar sa pagprotektar o sa pagkabot sa labing maayong butang alang sa katungod sa katawhan sa Bangsamoro o sa ubang usab nga mga katawhan ilalom sa teritoryo sa Bangsamoro nga mabuhi kini nga adunay dignidad o mapaubos ang dili patas nga sosyal, ekonomikanhon o politikanhon nga kahintang pag-usab sa inhustisya nga nasinati sa atong kasaysayan batok sa Bangsamoro ug sa pagwagtang sa dili patas nga kulturanhon nga kahintang pinaagi sa mga butang nga nasabutan alang sa patas nga pagbahinay sa mga bahandi ug sa gahom alang sa kaayuhan sa tanan. So, ang mga kasabutan, ang sunod nga mga kasabutan katong ingon ako nga ang donasiyay mga 12 ka kasabutan nga ilalom niini. Ang una kato agreement of the General Cessation of Hostility nga gipirmahan sa Cagayan de Oro City kaniadtong 18 sa Hulyo 1997. Ang ikaduha ang General Framework of Agreement intent between the Government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front nga gipirmahan sa ika-27 sa Agosto 1998 dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao sa Pilipinas. Ang agreement on the General Framework. So wala na tayong oras ato na siyang ipadayon sa sunod kung manamilit na kaninyo magaingon ang kasabutan alang sa kalinaw sa Mindanao kini naghatag ka nato kasiguruan nga ang kagubot sa Mindanao kini adunay kasulbahan nga akong gihanyo ang tanan nga kini ato suportahan aron ang tinuod na kalinaw kalambuan ato na maangkon pinaagi sa pagsuportar nato sa kasabutan sa kalinaw. Ato suportahan ang peace process, ato suportahan ang comprehensive agreement on the Bangsamoro alang sa kalinaw kini inyong higala sa kanginan Pastor Raymond Pisilio na namilit na kaninyo ni natin programa ang Mindalinaw ang tingog alang sa kalinaw ang tingog alang sa Mindanao. Ang Diyos magapanat. Mindanao ang program nga gidumala o gihatod sa imuha sa Mindanao. Pilipinas Kawago usa ka pundok na nagalihok alang sa katawhang duman Moro o Kristiyano. Mindanao Pilipinas sa Mindanao, Pilipinas sa Mindanao. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna igluwatan sa dumala iyan lamang ug walay labot na magkawani o tagdumala ning sibihan RMN Iligan.